Ito po, si Secretary, si Professor at dating DSWD Secretary Emmanuel Leyco. Good morning po, Professor. Sorry to bother you, ha? Good morning po, Captain at DJ Chacha. Magandang umaga po sa inyong dalawa at magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, may mga katanungan po si Chacha. Go ahead, Chacha, please. Unahin ko na po, Professor Emmanuel Leyco, yung tungkol dito sa naging pahayag nga po no, sa Senado kamakailan na nag-trending din talaga. Don't panic, utang lang yan. Talaga po bang tayong mga Pilipino ay hindi kailangang magpanik dito sa lumulobong utang po ng bansa? Sa ngayon ay hindi pa, pero sa dinadaan ngayon na parang laging ang unang ginagawa natin ngayon ay mangutang, hindi po maganda yon at nakakabahala po yon dahil mataas na ho ang ating utang, mahigit 60% na po kontra sa ating GDP. At yan ay nakakabahala dahil po sa mga nagpapautang sa atin, binabantayan nila yan at maaaring maging dahilan yan para itaas po ang interest rate nila sa mga pinapautang sa atin. Hindi po tayo AAA, ang lahat ang narinig kong huli ay nasa BBB lang tayo. So mataas po ang interest rate ng mga BBB borrowers. So kung yan po ay mas lalo pang lumaki ang utang natin, maaari po talaga na tumaas ang interest na ipapataw sa atin kung tayo ay pauutangin pa. Pero kasi po, pagka masyadong lumalaki, lumolobo ang ating utang, ang mga nagpapautang ay nababahala rin doon sa kakayahan natin na makapagbayad pa. Dahil ang pinagkukuhanan ng pambayad sa ating utang ay ang ating ring mga buwis. O kaya naman kung anong kinikita ng gobyerno sa mga iba't iba pa pong mga activities nito. Pero sa ngayon po, buwis lang talaga ang ating pinagkukuhanan. So, kung tumaas ang interest rate at patuloy ang pangungutang ng ating pamahalaan, nakakabahala po yan dahil sasama po yan sa ating budget. At ang budget natin, makikipaglaban ng utang doon sa mga tustusin pa ng ating pamahalaan tulad ng edukasyon, tulad po ng ating kalusugan at ng ating po mga social services pa. Ang inyo bang sinasabi, Professor, na dahil malaki ang utang mo, obligado ka rin namang magbayad, so sa iyong preparang pambansang budget, meron na kaagad doon na debt servicing o pambayad sa utang. Kaya yung pangkalahatan ng ating budget, may nakalaan doon malaking porsyento, pambayad lang sa utang. Tama po kayo, Kated, dahil sa ating pong tustusin, nakalaan po yan, mandatory po yan. Hindi po pwedeng hindi babayaran ng ating utang. Kung kaya makikipaglabanan ang pambayad sa utang sa mga iba pa pong tustusin ng pamahalaan para po sa ating mga serbisyong pampubliko. Oo. May binabanggit po kayo kanina, AAA, BBB. Pwede ba nating explain po sa mga nakikinig sa atin kung ano po ito? Sa mga nangungutang at nagpapautang, nilalagay po tayo sa mga kategorya. At ang pinakamataas na kategorya ay ang AAA. At ito po, mababa lang ang interest na ipinapataw ng mga nagpapautang sa mga AAA borrowers. Sa Amerika nga po, dating AAA pero ibinaba na rin po sila sa AA ng Fitch Ratings at nung nakaraan po ibinaba rin sila ng Standard & Poor's. So mas mataas ang interest rate ng Amerika ngayon kaysa nung sila ay AAA. Ngayon tayo ay BBB, mas malayo po, mas mataas ang ating pangungutang, ang interest na binabayad natin sa pangungutang sa mga bangko o kaya po mga ahensya na nagpapautang sa Pilipinas. Yun po, mahalaga na maunawaan natin na ang pagpapautang ay hindi libre, hindi lamang po bayad na prinsipal ang ating binabayaran at pinaglalaanan ng ating pondo, kundi pati po ang interest.
Kung mataas ang interest, mataas din po ang dapat natin ilaan sa ating pondo. Well said po, no? Naintindihan po namin yung difference po ng AAA, triple B, pati yung double A na sinasabi niyo po kanina. Isa rin po sa nabanggit ni Finance Secretary Jokno na ito naman daw utang ng bansa ay manageable pa sa ngayon. Tama po ba yung datos? 60% daw po ang debt to GDP ratio natin. Manageable pa po ba yung ganyan? Ang pamantayan po ay katulad ng mga ekonomiya tulad ng Pilipinas, 60% to our GDP ang kanilang pamantayan sa ating utang. Pero umaangat na po. So kung 60% na tayo, dati nga po 63, hindi ko alam kung paano bumaba ng 60% ngayon. Pero mataas na ho ang 60%. Prof, itama ko lang po, no? Si Pangulong Marcos mismo nagsabi noong isang araw, 63% debt to GDP ratio. And then sa hearing, may kaunting komplikasyon dahil ang sabi ho ng DBM Finance Secretary ay mga 61-something%. No? So over na po ito sa threshold na 60. Go ahead, sir. Opo. Opo, 60% ang pamantayan ng mga nagpapautang para po sabihin na okay pa ito, kaya nilang bayaran ng pagkakautang sa atin, kung kaya hindi natin masyadong tataasan ng interest rate natin. Pero pagka pumapasok na ho tayo, lampas sa 60% ang ating GDP, tumataas na rin ang interest rate natin. At saka po, mas marami pong mga kondisyones ang mga nagpapautang kung tayo ay lumalampas na sa 60%. Kaya tama po, si Pangulong BBM, na kung 63% yan, nakakabahala ho talaga yan. Pero ngayon, maaaring hindi pa nababahala ang ating mga finance managers dahil po ang tenor o yung haba ng panahon na babayaran natin ang ating mga utang ay iba-iba rin po. Meron pong mga short term, mid term at saka long term. So yung mga inutang natin, maaaring hindi pa tayo nagbabayad ng principal o ng matataas na interest rate dahil po kauutang pa lang natin. So mga mababa pa po yan. So sasabihin nila na ang mga utang natin ngayon ay mga nasa pa lang, hindi pa ganun kataas ang pagbabayad ko. So okay pa. Pero pagdating po ng mga mahigit na 2 taon, 3 taon, papasok na ho yan yung mga utang natin at babayaran na natin. So merong mga utang na binibigyan tayo ng holiday na wala mo nang bayad, mga isang kalahating taon, mga 6 na buwan. Pero pagpasok po ng threshold na kailangan na tayong magbayad, magkakasabay-sabay yan, mabigat po yan para po sa budget ng ating pamahalaan, ng ating bayan. Opo. So, pagka nagbabayad lang tayo ng utang, hindi po productive yon, no? Ang productive po ay yung pagka nagbabayad tayo ng pera sa mga activities ng gobyerno. Pero kung utang na po yan, mga passive financing na po yan, tapos na ang pinagkagastusan ng mga utang natin. Opo. Just for your information po, Prof, no, sa mga nakikinig sa atin, ang pinakahuling figure po mismo, galing ito sa ating finance managers, para sa pambansang budget next year, 1.9 trillion yung pong ating debt servicing for principal and interest. Yung 1.2 trillion para po sa principal at 670.5 billion para po sa interest payments. Kapag natin to kinwenta sa kabuuan ng proposed budget, that is 32.94%. Ito ho yun, Ito po ngayon ang ating debt servicing. Ganon kalaking porsyento ang para lang po sa binabanggit nyo po, Professor, na payment doon po sa principal at doon sa interest. Opo, ganon kalaki po, Professor. Go ahead. Ang ibig sabihin po niyan, yung ating mga serbisyong pampubliko ay makakaltasan ng ganong amount, na mga ganong karalaki na trilyones ang pinag-uusapan. Ang ibig sabihin po niyan, mababawasan ang ating pondo para sa edukasyon, para sa healthcare. Pati po ngayon, magkakasabay-sabay yan, na pati po yung pensyon ng ating mga military at saka uniform personnel, kasabay din po yan na kailangan bayaran ng ating pamahalaan. So ngayon po, siguradong masakit na ang ulo ng ating mga tesorero, ng ating budget. Saan natin kukuhanin
ang ating pambayad sa ating pong mga tustusin na kailangan po, regardless kung ano ang nangyayari sa ating ekonomiya, kailangan bayaran natin. So nandiyan na po ang utang, andyan na po ang pensyon, andyan na po ang mga serbisyong pampubliko, at andyan na rin po yung ating pong mga infrastruktura na kailangan po nating ipagpatuloy ang pagpapatupad. So mabigat po yan. Hindi po yan basta-basta, lalo na kung ganong kalaki sa porsyento ng ating pambansang tustusin ang napupunta sa debt service. At hindi lang po yan ngayon. Dadaan po yan kung ang utang natin ay nasa 63%. Pagka bumaba ang ating GDP, at ngayon po nakikita na natin na lalamig ang paglago ng ating ekonomiya. Nung nakaraan ay nasa mga 4.3 yata o 4.5%. Mukhang hindi natin makukuha yung target natin na 6% na annual growth rate. So magkakaroon po yan ng impact sa ating pong kabuhayan, magkakaroon po yan ng impact sa ating budget, at mararamdaman po yan ng mga mamamayan. So kung araw ay meron tayong ibinibigay na mga ayuda, kung tayo ay dumadaan sa krisis, ngayon po ang ayuda sa mga mamamayan, kung hindi po maibibigay, ay talaga pong paggutom ang mararamdaman ng ating mga mamamayan. So paano makakatugon ang pamahalaan sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan kung said na ang pondo ng bayan para po sa ating pong mga tustusin? Isa rin po sa sinabi ni Finance Secretary Jokno na kasi nga ang inaalma ng mga tao, pag tumaas yung utang, baka tataas din po yung buwis natin, baka sa atin ulit ang bagsak. Pero ang sinasabi niya, dapat daw tignan ito na kung magkano ang binabayad kong buwis at kung magkano ang benefit ko dito sa budget na ito, makikinabang ang maraming mahihirap. Sa kanya po mismo galing yon. Ano pong reaksyon niyo doon? Sa atin po, ang atin pong porsyento ng bawat isa ng mga mamamayan, halimbawa po, kung ako ay kumikita ng 10,000 pesos a month at ako ay minimum wage earner, akala nila hindi tayo nagbabayad ng buwis. Mali po yon, dahil ang ating mga mamamayan, tuwing may bibilhin sila, may binabayaran po silang mga value-added tax. So, kung sa kanilang 10,000 na kinikita, ang porsyento ng kanilang binabayad na buwis ay mga nasa 20-30% ng kanilang kinikita, napakalaki po nun. Samantalang kung ang mga mayayaman na malalaki ang mga kinikita ay nagbabayad lamang ng 10% ng kanilang kinikita para po sa kanilang buwis, makikita po natin na hindi po patas, hindi po pantay-pantay ang debt burden na tinatawag ng mga ekonomista, na ang bigat ng pagkakarga ng buwis ng mga mamamayan ay hindi po pare-pareho. Pagka po malaki ang kinikita mo, mas maliit ang porsyento na nakukuha mo, na ibibigay mo sa iyong buwis, at malaki din po ang iyong nakukuha na mga benepisyo sa mga proyekto ng pamahalaan. Halimbawa po yung mga kalsada. Sino po ang malaking pakinabang dyan? Di may mga kotse. Sino po ba ang may mga kotse dito? So yung mga nakakaabot o nakakabili ng mga kotse. Yung mga mamamayan, siksikan po sila doon sa mga pampublikong mga transportasyon. Kaya po, kung tutuusin, ang ating pong kinakargang buwis ng mga mamamayan ay hindi po pantay-pantay. At ang kanilang mga benepisyo ay hindi rin po pare-pareho. Yan po ay napag-aralan na sa ating tax structure, regressive ang ating taxation. Ang ibig sabihin po, mas malaking porsyento ang binabayaran ng mga mahihirap kaysa po doon sa mga malalaki ang kinikita. Yun po ang tinatawag natin na regressive ba ang ating tax structure o progressive. Sabihin po, kung progressive, habang lumalaki ang kinikita mo, mas malaki din ang porsyento sa kabuuan ng buwis na iyong ibinabayad. Pero sa ngayon po, akala natin na kung minimum wage earner ka, libre ka na sa pagbabayad ng buwis,
mababa lang ang buwis mo. Hindi po totoo yon. Kung ikaw ay consumer, napakalaki po ng iyong binabayaran na value-added tax. Kaya lang po, mahirap pong ipaliwanag yan sa ating mga mamamayan na parang ang sinasabi, kaunti lang naman ang kita ko, kaya kaunti lang ang aking bayad, kaunti lang din ang aking buwis. Hindi po totoo yon. Sa kabuuan po, mas malaki ang ibinabayad ng mga mahihirap kaysa po sa mayayaman kumpara sa porsyento ng kanilang mga kinikita. Opo. Ito ho ang reaksyon ni Professor dito po sa sinasabi ni Secretary Jokno, and I quote, magkano po ba ang binabayaran kong buwis at magkano ang benefit ko sa budget na ito? Kung ikaw mahirap, hindi po naman napakalaki binabayad ninyong buwis, but you get a lot of benefit. Ito po yung sinasabi niya rito eh. Ang binapahiwatig po at pinapaliwanag ni Professor nga na maling kaisipan yung sabihin mo na itong mga mahihirap maliliit lang ang binabayaran na buwis. Kasi as an example siguro dito, Prof, maganda, instant noodles. May VAT yan. Sa loob na isang taon, gaano kalaki ang nakukolekt ng VAT ng gobyerno sa instant noodles na pangunahing pantawid gutom po ng mga mahirap, di po ba? Tama po. Tama po yun. Yun po ang isang napakagandang halimbawa. Kasi ang instant noodles, ang karaniwang kumakain dyan ay yung mga mahihirap po. At yung nga po ang sinasabi nila na instant noodles ang una nating kinakain pagka tayo ay kulang sa budget. Pero hindi naman po maganda kung araw-araw instant noodles ang ating kinakain. At napakalaki po ng value-added tax na kinocontribute ng instant noodles sa ating tax revenues. So, yun po ang magandang halimbawa. Hindi mo mahirap ka ay hindi ka nagbabayad ng buwis. Hindi po totoo yun. Ang mga mahihirap, lahat tayo ay nagbabayad ng buwis at pagdating po sa benepisyo, hindi po totoo na pantay-pantay ang benepisyo natin yan. Opo, sige. Prof, ito lang po, no? Ano ang mangyayari kapag nag-default ka? Huwag naman po mangyayari sa atin ito. Kapag sumobra na ang laki ng utang mo, hindi mo na makayanan ang pagbabayad rito at magsisimula ka na mag-default sa iyong creditors. Hindi ka nakapagbabayad sa takdang panahon, maging sa iyong mga obligasyon sa iyong local debt financing. Ano ba ang haharapin ng isang bansa pag ganon? Katulad po nung mga pangkaraniwang nangungutang, kapag ka ikaw ay hindi nakabayad, hahatakin ang iyong kotse, hahatakin ang iyong mga properties, at bibigyan pa nga po kung halimbawa ikaw ay sumusweldo, bibigyan ka rin po ng minimum na bayad na manggagaling sa iyong utang. Ihahabla ka at kukuhanin kung anong makukuha sa mga nangungutang. At ganoon din po sa ating pamahalaan. Kung ano po ang security na ibinigay natin para po makapangutang, ay yun din po ang hahatakin ng mga nagpapautang sa atin. Parang narinig ko na dyan yung dati po sa Sri Lanka na ang kanilang security yata ay yung mga port area nila o yung harbor na tinake-over nung mga nagpautang. So hindi po malayo kung gano'n ang ating struktura ng utang natin. Pero hindi ko po alam kung ano ang struktura, kung ano ang kumbaga collateral na ibinibigay natin sa ating mga utang. Ang collateral ay hahatake ng mga nagpapautang sa atin. Opo, pero nga kung wala po itong collateral, Professor, itong mga pag-utang na ito sa mga financial institutions international, hindi po ba ang posibleng epekto naman nito ay abandonahin ka ng mga nagpapautang pa at ang iyong mga lokal na mga may pera at bumibili ng treasury bond at lahat ng iyong nauutangan ay hindi na rin maglalabas ng pera at mag-aalisan sa bansa, magbabaksak ang kabuuan ng ekonomiya gaya na nangyari sa Argentina na bumaksak ang ekonomiya, wala nang mautangan at sumadsad ang halaga ng kanila pong currency. Kung matatandaan po natin noong 1980s, ganyan po ang senaryo na nangyari. Napag-alaman na ang ating pamahalaan ay hindi naman ganun pala karami ang dolyar o ganun karami ang pondo. So, nag-declare ng moratorium, no?
ang Pilipinas sa pagbabayad Mhm. at nagkaroon po ng malaking pagkilos ang ating pong mga nagpapautang. Gumawa na po sila ng kondisyon na kailangan ganito ang gawin ninyo. Natatandaan po ninyo yon siguro sa mga IMF, World Bank at saka mga iba pa pong mga private sector creditors. Nagsama-sama po sila para magpataw ng mga kondisyones para po makapagpautang pa sila sa Pilipinas. Pero tama po yun na katulad ng sinabi po ninyo, titigil ang pagpapautang sa atin. Pero magiging tragic po yan dahil ang deficit natin, parang ang sabi nila, mangungutang ka ng bilyon-bilyon, no? Araw-araw para po makapagbayad tayo doon sa mga tustusin ng pamahalaan. Ngayon, kung magsara ang pagpapautang, hindi po tayo makakabayad, hindi po natin mapapagpunuan ang deficit ng budget na atin pong nakikita na ipapasa po yata, nire-review sa ating pong legislatura. Kaya po, malaki po yan, magiging tragic yan, magkakaroon ng flight ang ating ang magkakaroon ng capital flight, aalis dito ang may mga pera, aalis dito ang mga nagpapautang, aalis ang mga negosyante. Hindi po magandang senaryo 'yan. Kaya po ang debt management ay napakahalaga na pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Sige po, bago po itong huling katanungan din po ni Chacha, kung meron pa, ito lang po, ano ba masasabi nyo dito po sa ugaling-ugali ng ating mga quote-unquote economic managers na ikumpara tayo? Huwag tayo matakot sa higit 60% na debt to GDP ratio kasi ang Malaysia, ang Thailand, ang Singapore, higit pa sa atin eh. Bakit, itong ganito pong ugali na tayo ikinukumpara sa ibang bansa? Tama naman po yun na nagkukumpara. Pero mukhang kulang po ang comparison. Kulang po ang kanilang impormasyon. Ang Amerika nga po ay nasa 100%, ang Japan 100% ang kanilang GDP ang utang. Pero kukumpara din po natin ang ating ekonomiya. Gaano po ba katatag ang ating ekonomiya na katulad ng halimbawa sa Singapore, dumaan ang pandemya, ngayon nakatayo na uli sila. Ang Amerika, habang nagkakaroon ng recession, nagkakaroon ng inflation, ang ekonomiya nila ay patuloy na matatag, patuloy na gumagawa ng mga trabaho, nagkakaroon ng trabaho mga mamamayan. Pero sa atin po, yun nga po ang sinasabi nila, pliant as a bamboo. Pero hindi po nila i-describe na ang pliant as a bamboo, ang ibig sabihin po noon, pagka po malakas ang hangin, tayo ay tumutumba pero babalik ulit. Pero pagka tumumba tayo, napakalalim po ng pagtumba ng ating kawayan. Kaya po ngayon, kung tumumba tayo ng mahigit 9% noong kasagsagan ng pandemya, bumawi tayo 4%. Wala pa po tayo doon sa talagang pagbawi ng ating ekonomiya noon. Hindi po maganda na ikumpara natin sa isang bansa na matatag ang kanilang ekonomiya. Opo. Ang siguro po ang mas mahalaga na impormasyon na maibigay sa atin ay kung paano po ba natin minamanage ang ating ekonomiya. Tama naman po ang mga economic managers kasi economic managers should be the cheerleader. No, papaunlarin, matapayahin ang ating mga mamamayan, kukumbinsihin. Pero hindi naman po tama na puro cheerleading lang ang gagawin natin. Kailangan po ihanda natin ang ating pong mga mamamayan. Sige po. May pahabol pang tanong siya bago tayo magpaalam kay Professor. Yes po. Pre-pandemic, no, parang nasa 40% po itong debt to GDP ratio po ng bansa natin. Tapos umakyat nga po siya sa ngayon na 63.5% na. Is it parang normal dahil nga po dun sa pandemic o kaya ganun kataas yung EGNOM nung national, yung debt to GDP ratio po natin? Inaasahan naman po na talagang bumaba ang ating GDP kaya po mas malaki ang ating utang kumpara noon at kakaunti ang ating mga pinagkakakitaan, sumadsad ang ating ekonomiya. Natural ang mga
tao, ang mamamayan, ang pamahalaan ay mangungutang. Pero meron pong pamantayan yan. Yung 60% ay napakataas na. Kung ang budget natin ay napupunta sa mga pangunahing pangangailangan, okay lang. Pero kung ang ating budget po ay napupunta doon sa mga hindi natin maipaliwanag, ay hindi na po katanggap-tanggap yan. Opo. Kaya po, kailangan tingnan natin ang ating budget. Ang 60-63% nakakapag-alala na, pero pwede pa tayong mangutang. Kaya lang, tumataas na rin po siguro ang interest na ipapataw sa atin. Opo. Sige po. Salamat po na marami, Professor, sa inyo pong panahon na ibinigay po sa aming programa. Mabuhay, sir. Thank you po. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyong paanyaya. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.